Good morning, everyone. Hello. Musta po kayo? Andiyan na si Haring Araw. Lalabas na. Punta ako doon sa bahay namin. Linisan muna namin yung bahay. Gilid-gilid. Baka may mga damo na. Tingnan ko muna yung bahay. Maaga pa dito, 6. Magsi-6 pa lang o'clock. Pag nasa bukid ka, nandyan kasi yung araw. Masisinagan, masisilayan mo. Pagbuntag. Yun, magandang araw ngayon. Ano na ngayon dito sa amin? Thursday na dito. Sandali lang yung araw. Hindi mo na malaya na gano'n na pala. Kagabi umulan. Mas okay umulan ng gabi kaysa araw. Siyempre magtatrabaho. At yan, bumabaha-baha. Yep. Yung mga taklong ganito. Taklong means is taklong yung tawag sa amin eh. Snail. Umandar na si Perry. Nauna pa si Perry sa akin eh. Puntahan ko muna yung rice field namin. Yun. Kasi busy kami eh. Kaya bihira lang ako makapunta dito. Pero itong rice field namin, matagal itong hindi nataniman. Kasi walang tubig ba. Nagkaroon ng tubig, kaya pinataniman na namin. Ito maraming kamote. Kasi dito, gidaro tong Pere. Nag-araro si Pere dito. Dapat rice ilagay dito. Kaso, kamote na lang. Yan. Hanggang noon, dati sili yan. Nilagay namin. Buti na lang, salamat sa Panginoon, meron ng tubig. Masaya kasi last, hindi talaga kami nakapagtanim. I think is mag2 taon o dito natamnan. Tapos yung mga niyog dito, mataas na coconut. Hindi baka ang party kasi nila ni Perry sa kanilang mga coconut is bawat isa is 17 piraso. Pero hindi to sa amin dito banda, doon sa kabila. Bali sa pagtanim kasi nito, hindi kami nagtanim. Bali lang kami ng magtanim ng palay. Mga ilang tao yun? 4 ba yun? 3. So kami. So ang abunuhan pa to namin. Abunuhan pa. Thank you Lord. Makakain na rin kami ng palay. Sariling palay talaga. Tapos yun namang ibang binhi na talong nilagay din dito. Para din sila si mama si papa meron din silang ma-harvest. Yan. Iba yung talong namin na nabili. Matangkad siya pala. Pero marami na na-harvest si mama nito. Pinapadala niya sa island. Yung mga pastor yung una yung mga kapatid niya, hapon nagdala siya. Tapos dito naman banda, meron din kamuti. Ibang klase itong kamuti. Pinabuhay lang muna namin to kasi para magdami. Yan, isang basak din siya, isang kahon. Yan dito banda. Si papa nagtanim nito. Dito siya. Ibang klase ito, parang brown ang color. Brown. Yung sa akin naman red doon sa taas. Ayun hanggang dyan. Yun ang mga namin.
Dati kasi dito banda sila kami mga bata nagtatanim yung wala pa kaming trabaho. Every ano to year. Kaya kung ano to, maganda ang bunga, maganda rin pag-abono, magbibigay ito ng ano ka sako, 18 ka sako or 15, depende sa magbigay ng bunga. Ayun. Ano, kumaasa lang kasi ito sa ulan, ito siya. Itong rice field na ito. Hindi basta-basta pag mag ano ka ng palayan dahil magagasto ka din. Kaya wala siyang damo, wala siyang sagbot sa katabing mga damo-damo dahil pagkatapos tinanim, meron siyang in-spray. Nisprayhan po yan. Kaya rice lang talaga. Ganyan yan. Si mama at si papa masipag din talaga yan. At lalo na pag mamunga ito, babantayan nila ito. Kasi wala naman silang ibang gagawin. Pagbantay kasi maraming maya diyan. Maya. Yung mga ibon na maliliit na walang kapaguran kumakain. Walang kabusugan. Kaya ito yung kagaya sa akin. Tinanim nila mama magpapa. Si mama kasi malamig yung kamay niya sa pagtatanim. Masipag si mama kaya si Pere nagmana sa mama niya. Kaya maano siya. Malamig din magtatanim ang kamay niya. Kasi kilala ko yung malamig daw ang kamay. Sandali mabubuhay agad yung mga tanim. Yan. Green na green dito sa aming lugar. Gusto sa ako pa to kay Papa yung lupa doon banda sa kabila. Maraming kahoy. Yan. Sa gitna yung rice field. Dito naglalaro yung mga anak ko. Yung diyan pa kami tumira sa malapit kay mama. Pag magtanim, alang naglalaro lang sila. Maganda kasi wala itong linta. Gusto ko kung mag-ani, baka mag-ani rin ako. Walang linta ito, di ka natatakot. Kasi yung tubig niyan, galing lang sa taas yung baha yung baha sa mga gilid-gilid, ganoon sa ulan. Doon naman sa kabila, inararo din yan ni Pere. Bali ang tanim dyan, kamuting kahoy. Yan. Kung kahoy lang pag-usapan dito sa amin, napakarami. Kasi yan, mangga, ano pa, o klase-klaseng mga klase-klaseng mga pangalan sa mga kahoy, mangyum, bangal nga, ano pa yan, germelina. Yung germelina kasi sa amin, no need na itatanim dito. Bigis kusa lang siyang nabubuhay. Gaya niyan. Kahit kung malawak yung lupa, kailangan talaga mayroong masipag magtatanim. Kasi pag walang magtatanim, wala rin. Nalalabong lang yung mga Tapos yung kuryente namin dyan dumaan. Lagi namin ngayon Ayan ang mga niyog. For how many years na yan, napakalawak na nila. Ang yan, magkat-kat si Pere. Dito na banda sa kapatid to ni, hindi pala, kay mama at papa na pala ito. Kasi bawat may parte sa lupa, mayroong niyog. So ito sa parte ito sa bunso nila. Sa bunso nila nasa Amerika, nasa California. Kaya ang mangyari, pali sa papa ni mama. Sila yung mag-aani. At doon din sa kabila. Yan, maraming trees dito. Nakal ko nang dinadalaw yun. Punta muna ako sa bahay ko. Naglinis kasi si Pere doon. Nagmower. Tapos mamaya wawalisan. Saan ni si Kwa? Og. Ka-cute ba is kalabasa eh. Daga mo rin kalabasa dito sa ubos.
Yun, mga gulay. Bawal kasi sila si mama kumain ng karne. Tapos buwad sis, no? Tilapia ni bangos. Babae ni siyang tilapia, ha? Ay, gisugba. Gisugba nga tilapia o bangos. Ming! Yan ang aking balay. Nilbisa ni Dodong. Lahi lagi na siya na. Naalagi na siya dabong. Oh, ay sa isaba. Ba't iba to siya nan? May dabong. Buwak. Buwak ni siya? Wow, magtanong tagdaghan na ni. Wow. Dinalaw namin yung aming bahay. Malabong ng aking avocado. Sana mamunga na ito. Itong avocado ko ito, galing ito sa mama ko sa Cebu. Sa Toledo. Yan. Malabong na siya. Then, yung mga saging. Yung balay namin dito, isa. Balay ni Talia sa una. Ayan. Yan lang, dyan lang yan siya. Stable lang yan siya dyan. Stay. Tapos na ako magwalis sa sulod.